Dear Ate Chiki, good evening po sa inyo at sa lahat ng mga shout-outers. Pakitawag na lang po ako sa pangalang Joel. 34 years old na ako at mukhang malapit nang maging single ulit makalipas ng 7 taon. Hindi ko alam kung tama na itong desisyon ko. Hindi pa final pero 70% desidido na ako. Siguro kaya rin ako sumusulat sa inyo ngayon para po humingi sana ng payo. Sa 7 taon namin ng girlfriend ko, na 33 years old po, hindi ko na mabilang kung ilang beses kaming naghiwalay. Nasa 3 beses yung akala ko, hindi na kami magkakabalikan. The rest, ewan. Tuloy parang pang high school na relasyon na lang. Noong unang taon namin, inisip kong normal lang kasi baka nag-a-adjust pa kami. Matagal kaming magkaibigan tropa. May kanya-kanya rin kaming girlfriend at boyfriend bago naging single ulit. Hanggang naging kami na nga. Kaso, napapagod na po ako tuwing mag-aaway kami. Nakadepende palagi sa mood niya yung gravity at tagal na magiging away namin. Sinusuyo ko naman siya. Lagi-lagi nga po Sa totoo lang, minemeryenda ko na lang ang maglambing sa kanya. Mag-sorry, manuyo, maghabol. Pero, parang laging kulang. Kailangan umabot sa point na para akong asong hinihingal na sa kakahabol. Saka lang niya ako patatawarin. Sa kanya lang ako papansinin ulit. Regardless kasi kung anong pinag-awayan namin, basta, depende talaga sa mood niya. Last year engaged na kami. Pero bago yon, 3 times niya munang nireject ang proposal ko. Hindi pa kasi siya ready. Naiintindihan ko naman. Kaya naiyak pa ako nang umuo siya sa akin itong huli. Pero last week lang, she called it off. Pero hindi raw siya nakikipaghiwalay. We'll take a break lang daw sa engagement. Wala na. Hindi ko na alam kung anong mararamdaman ko First time sa 7 years na relasyon namin na sumagi sa isip at damdamin kong makipaghiwalay na lang sa kanya. Pero, mahal ko po Ate Chiki Baka kainin ko lang din yung desisyon ko in the future. Siguro, kung para naman talaga kami sa isa't isa, mangyayari na lang yun. Diba? Sana po ma-enlighten nyo ako. Marami pong salamat at God bless po sa inyo. 7 years? Ako ang napagod sa'yo. Sino nga ba to? Si Joel. Oo. Usually, pag sinabing 7, alam ko may sinasabing 7-year itch. Pero hindi na to 7-year itch dahil dun sa 7 years na yun, parang dami mong pagdudusa Tsaka kala ko ba, 7 is lucky 7? Ang sayo ata, pagdudusa. Pagpapasensya na hindi naman appreciated niya. Or mukhang hindi niya appreciated, ha? Tapos, lagi kang ninenervyos kung anong mangyayari sa inyo dahil lagi nakadepende sa mood ni girl, di ba? 7 years kang pagod. Ako ilang minuto pa lang ako nagbabasa ng sulat mo, napagod na ako Para na akong 7 na dekada na nandito sa pagod na naiisip ko. Alam mo yon? Ang sinabi mo, Joel, ay 70% desidido ka na. Diba? 70% desidido.
na makipaghiwalay sa kanya. Bakit hindi 100%? Ang tanong ko, anong pumipigil sa'yo? Anong meron siya na hindi mo siya maiwan? Ano yun? From 70%, ba't hindi na lang 100%? Itodo na, di ba? Majority naman na 70%. Kumbaga sagrado, pasado na yun di ba? Papunta na yun dun Oh, grabe ang haba ng hair ni girl. Seryoso, ang haba ng hair niya. Para siyang walang kapantay, walang katulad. Well, siguro naman, walang kapantay, walang katulad sa pagiging pagkasalbahe niya, di ba? Sa pagkasalbahe niya. Ay, nako. Eto, may sinasabi yung aming producer dito. Sabi mo naman, Joel, kung kayo, babalik kayo sa isa't isa. Iwan mo daw muna. Maganda rin naman. Kung ganun nga naman yung mo, di ba? Yung paniniwala mo, maganda rin naman. Pero yun nga parang wala siyang kapantay at wala siyang katulad sa pagiging salbahe niya sa'yo. Wala siyang awa sa'yo Imagine mo sabi mo dito, matagal kaming magkaibigan. Usually kasi, pag magkaibigan kayo, very basic Ang respeto dapat nandyan di ba? Agree? Kasi para sa akin, pag magkaibigan, sa tagal ng samahan nyo, di ba? Dapat yung respeto, parang solid na yun na foundation. Pero the way kanyang i-handle, the way kanyang i-treat, parang wala siyang respeto sa'yo. Depende sa mood niya. Parang bahala ka na. Basta ito yung mood ko. Galit ako ngayon. Bahala ka na. Ayaw kitang kausapin ngayon. Pwede kitang kausapin. Maybe in 2 weeks. Bahala ka na. Respeto ba yun? Grabe, hindi yun respeto. Tsaka sabi mo, naging engaged kayo. Sabi mo, engaged na kami. Pero bago yun, 3 times mo nang nireject ang proposal ko. Talagang umabot pa ng 3 times. Grabe, 3 times. Kumbaga, 2 beses ka nang inayawan, di ba? Oo, tama. Sabi mo, 3 times mo nang nireject ang proposal ko. 3 beses ka nang hinindian nito. So, ang 7 years mo, hindi lucky 7. Bad luck na 7. Yung mo dito, usually 3rd time's the lucky charm. Yung sa'yo, hindi 3rd time is talagang damalas di ba? Malas, umuo siya sa'yo, pero tingin mo, di ba sabi mo, binawi niya, break muna kayo sa engagement. Hindi siya makikipaghiwalay sa'yo, pero break daw muna kayo sa engagement. Actually, bago mo siya tinanong kung gusto kanyang pakasalan, na-evaluate mo ba ng maayos? Napag-isipan mo ba ng maayos? Kung bakit mo ito iayain na magpakasal sa'yo? Diba? Unang-una kasi, kailangan may emotional connection kayo. Okay, given, somehow, meron naman siguro kayong emotional connection, pero mas malaki yung emotional disconnect nyo. Kasi nga, depende nga sa mood niya, wala siyang pakialam sa feelings at emotions mo. Diba? Dapat may connection kayo dyan Kung may connection kayo dyan na totoo, na connection, genuine na connection, hindi niya gagawin yun sa'yo. Dahil alam niya makakasakit sa'yo. Diba? Dapat parehas kayong goals. Dapat parehas kayong values. Obviously, hindi kayo magkaparehas ng goals and values. Diba? Obviously, hindi kayo magkaparehas. Pag nag-aaway kayo, naisip mo ba? Kasi sa mag-asawa, syempre may away talaga, diba? So naisip nyo ba ngayon na hindi kayo mag-asawa, hindi pa kayo mag-asawa? Healthy ba ang pag-handle nyo sa pag-aaway ninyo? Parang sa tingin ko hindi. Kasi depende nga sa mood niya. Diba? Depende sa mood niya lahat Wala kang control. Kumbaga, wala kang say sa relasyon ninyo. In fact, nung umuo siya sa'yo, sa proposal mo, wala ka na namang say nung humindi siya. I mean, nung binawi niya. Sabi niya, break muna kayo sa engagement. Okay, break kayo. Diba? Pero baka blessing in disguise din yun Yung one more thing, bago mo pakasalan ang tao, o bago ka mag-propose, kailangan may tiwala ka.
Kailangan may tiwala, kailangan may respeto. Yung respeto, given na yun. Wala siyang respeto sa'yo eh. Sa asta niya, di ba? Sa pag-aasta niya. Tiwala. Ikaw ba ay may tiwala sa kanya? Kumbaga, do you trust her with your life? Kasi kung ako hindi. Kasi baka depende sa mood. Di ba? Baka depende sa mood niya kung isi-save ka niya sa isang sitwasyon o hindi. Dapat hindi ganun. Partners kayo eh. Damayan dapat, walang iwanan. Hindi depende sa mood. 'Di ba? So tiwala, dapat siguro hindi ka nagtitiwala sa kanya. Dapat nagsusuportahan kayo. Eh hindi ka naman niya sinusuport eh. Ikaw lang nagsusupport sa kanyang moods eh, 'di ba? Ikaw lang. You're in a relationship on your own. Sa babaeng to. Yung pag-uusap nyo patungkol sa future, very important yun bago ka mag-propose, di ba? Eh sabi mo dito, last week lang, she called it off. Pero hindi raw siya nakikipaghiwalay. Will take a break lang daw sa engagement. Eh paano pa mag-uusap about the future? Eh engagement pa lang, binawi na eh. Di ba? What future? Di ba? Yung sinasabi nila, what future are you talking about? Hindi nga kayo engaged eh. Kasi binabawi niya pansamantala at depende naman yun sa mood niya. Na naman, malay mo, gusto niya on na kayo ulit sa engagement nyo, but on the other hand, makatuluyan na kayo maghiwalay. Depende sa mood niya. O, di ba? Ano ba yan? Ikaw, Joel, anong sinasabi sa'yo ng mga taong nakapaligid sa'yo? Usually, again, I'll say this again. Usually tayo, pag in love tayo, medyo para tayong kabayo na may blinders eh. Pero yung mga tao na nakapaligid sa atin, kitang-kita nila yan in black and white, di ba? Malinaw na malinaw yung tingin nila sa sitwasyon. So, ano yung sinasabi sa unang-una before you decide on anything, di ba? Kasi ang sinasabi mo, 70% decided ka na. Unang-una, kausapin mo yung mga nakapaligid sa inyo. Kasi ikaw mismo, nandun ka na sa part na maghihiwalay na eh. Gusto mo na lang ng confirmation eh, di ba? Tanungin mo, kumonsulta ka dun sa mga nakapaligid sa'yo na trustworthy. Hindi yung magiging bias ha. Kumonsulta ka dun. At tanungin mo rin yung sarili mo, maging honest ka sa sarili mo. Ano sinasabi ng puso mo? Di ba? Kasi ngayon, sige, teka lang, balikan natin yung puso mo ha, maya-maya. Pero ganito muna. Anong sinasabi ng intuition mo? Yung intuition mo, yung gut feeling mo, wag mong i-ignore yan. Sabi mo nga dito, first time sa 7 years na relasyon namin na sumagi sa isip at damdamin kong makipaghiwalay na lang sa kanya. So ang sinasabi mo dito, pumapasok na sa isip at sa puso mo. Tugma na ang isip at puso na maghiwalay for the very first time. So, hindi na lang siya intuition. Feeling mo na, naiisip mo na. Tugma na siyang lahat in one line, di ba? So, hindi ko alam ano pang hinihintay mo. Siguro, hinihintay mo yung mga nakapaligid sa'yo. So, again, sabi ko, balikan natin yung pagmamahal, di ba? Kasi sabi mo, mahal mo siya. Bigger question, mahal ka ba niya? 'Di ba? Mahal ka ba niya? Pakakasalan mo ba ang taong hindi ka sigurado kung mahal ka niya today, kung susuportahan ka niya today, or bukas na lang, or never, depending sa mood niya. Kasi lahat nakadepende sa mood niya. Pakakasalan mo ba yung tao na hindi mo alam saan hahantong ang relasyon nyo dahil lahat nakadepende sa mood niya? Again, wala kang say. Nakadepende sa mood niya. Oh, Joel, paalala na lang, ang kasal ay hindi biro. Hindi girlfriend-boyfriend. At sabi mo, parang girlfriend-boyfriend na lang sa inyo. Again, Joel, tanungin mo kung ano yung mga nakapaligid sa'yo, kung ano yung opinion nila, and trust yourself, your emotions. Nandyan ka na eh, alam mo na eh. Puso, isipan, at ayan, naka-align na lahat. Oh, di ba? O yan mga kapatid, yan po ang sulat sa atin ni Joel at sana maliwanagan na si Joel after ng ating monologue dito sa kanya.